Pagkagat ng dilim, larga muli si Nanay Liza. Ano pong meron dun sa tawid na ilog? Patay, dadaya akong susugal. Magbaka sakali. Konting pera ko, baka dumami doon, konti. Ganun. Papalago, bale. Palago, yun. Eh, baka pwede rin palugi. Minsan. Ito matarik. Pinapayagan ng barangay ang sugal kapag may lamay, para naman may libangan ng mga nakikiramay. Pero sa kaso ng mga sugarol, hindi pakikiramay ang kanilang ipinunta, kundi pagkakataong makataya. So, gaano po karaming lamayan ang pinupuntahan ninyo sa isang gabi? Nakakatatlo kami, ganun. Tatlo? Mm-mm. Ganun karami ang Ikot kasi namamatay kami. dito? Ay, hindi naman natin gusto mamatay, pero talagang ganun eh. Talagang meron po talaga. Kasi pag dito may namatay, ano ba, isa, lahat na dire-diretso. Sunod-sunod ng patay. Dito sa lugar namin dito. Ganyan. Sa isang resettlement site sa Bulacan, unang nagtungo si Nanay Liza. Nabalitaan daw niyang may namatay dito kamakailan. Lumalapit man lang po ba kayo dun sa patay at nakikiramay doon o hindi na kailangan yun? Hindi na po, basta papunta kami doon, sisilip ng konti sa patay, ganun, masisilip kung kapakilala ba, kung may kakilala mo yung mukha kahit paano. Tapos? Ay, kasi nakita ko yun na, ganun. Tapos mamaya, ando na, oy, ano na, tongit na tayo. Meron talagang susugal dyan sa labas. Ano yun, okay lang sa inyo yun? Okay na lang din kasi una man, wala kami pinag-anuhan. Lahat na lang pambili na kanila. Kasi nagbibigay din sila. Bigyan po sila kahit papaano. Maagang napasabak sa Tong Eats si Nanay Liza. 200 piso ang puhunan niya mula sa padala ng asawa at dilihensya. Ganun. 15, gas 5, Ben. Bilang mo. Wala eh. Sa ay, 2 alas. Wala eh. Hindi talaga pang ayun na tao ba? Ay. Makalipas ang isang oras, tumayo si Nanay Liza at lumipat sa ibang lamayan. Talo. So, magkano po ang natalo ninyo kanina? Talo ko dun yung 50. 50? Mm-mm. So, magkano na lang pera nyo ngayon? 150. 150. Saan ngayon kayo pupunta? Diyan sa kabila. Anong kabila? Walang patay. May Tingnan ko isa naman. pang patay dito. Oo, meron pa. Oo. Hindi na ako babawi. Anong sabaw? Laki 9? Laki 9 po. Yan yung tumaya 5-5. Habang palipat-lipat sa lamayan si Nanay Liza, ang kanyang mga anak nagpapalipat-lipat naman sa mga tindahan. Humihingi ng limos. Saan kayo namamalimos? Palengke. Sa palengke. Hanap buhay din naman yung palimos na, diba? Tapos nanguha ko ng bansin ko. Nanganap po ako ng bansin ko. Tapos pinapabariya ko. Ayan po. Bakit kailangan mamalimos or maghanap buhay? Wala lang po. Para saan? Kay mama. Para kay mama. Para ibig namin po ng pagkain. Sa mga pamilyang nabubuhay sa isang kahig, isang tuka, mabilis na tumatanda ang mga bata.
Hindi ako magtataka kung pagdating ng panahon, matututunan din nilang maghanap buhay sa piling ng mga patay. Good na. Mas maraming tao sa pangalawang lamay na pinuntahan ni Nanay Lisa. At tulad ng dati, hindi rin niya kilala ang namatayan. Iba-iba ang laro sa kada mesa. Merong pusoy, tong-its at lucky nine. Ang 4 na. Ilan, kuya? 4. Quatro. Panalo. Manalo. Todo na. Sa isang sulok naman, nag-umpukan ang mga kalalakihang naglalaro ng Caracruz. Ba't po kayo naglalaro ng ganyan dito? Kasi alam. Para po may tong. Ikaw, magkano na natatalo mo? 200 po. Ha? 200. 200? O wala ka pang balak tumigil? Hindi na po naubos eh. Magkano ba ang ano mo balak mo ubusin? Magkano? Na lang po. 240. Mamaya bukas. Okay lang sa'yo matalo ng 240? Okay lang po. Bakit? Nalibang trabaho naman daw po. At least ano? Nalibang trabaho naman po. At least nalibang. Ikaw, magkano natalo mo? Panalo po, 200. Panalo ka 200. Nakuha mo yung 200 niya. Alam po na ito eh. Sa bawat mesa may maliit na platito o garapon na makikita sa gilid. Lalagyan ito ng tong, kontribusyon o porsyento ng kita sa sugal na ibinibigay na abuloy sa patay. Ito ang dahilan kung bakit pinahihintulutan ng mga namatayan ang pagsusugal sa kanilang mga lamay dahil kahit papano may nakukuha naman silang kapalit. Sa mesa ng Lucky Nine nagbabad si Nanay Liza. 1 oras na siya dito, minsan panalo, Ayan, natama na ako. kadalasan talo. Kunin ng bongko. Magkano na panalo niya, Ate Lisa? Panalo ko. Talo na ako. 20. Sunod-sunod man ang talo, sige pa rin ang sugarol. Talo lahat. Oo, 9. Pasado alas 11 na nang magdesisyong tumayo sa mesa si Nanay Lisa. Talo siya ng 40 pesos. Mahigit 100 piso na lang ang naiwan sa kanyang bulsa. Magsusugal pa kayo. Siguro, pang-almusal na namin ito bukas maga. Mahirap po lang pang-almusal ang aking mga babies. Ang ganda nun talagang patalo ko pag sinulate. Okay. Alas 12 na ng hating gabi nang siya'y makauwi. Tulog na ang mga bata, mahimbing na nananaginip. Sa tingin niyo, makakatigil pa kayo sa pagsusugal? Opo, kaya. May isip naman po Kaya naman. Hindi ko lang masabi kung kailan kasi nga, ganun na po ng hirap ko. Kailangan ko po talaga sa ngayon yan. Diyan, yung mga diskarte na po. Madaling husgahan ang mga sugarol tulad ni Nanay Liza. Pero sa mga taong laging talo sa mundo, isusugal mo ang kahit na ano para sa pagkakataong makatikim ng panalo. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Sabi lang.